mga babae talaga o kahit kailan, no? Kahit mali na, palagi tama pa rin ang nasa isip nila. Ang akin lang ay gusto ko lang din na maprotektahan mo ang sarili mo. Mag-iingat ka sa manananggal. Kailangan nating harapin ang mga tao para malaman nila kung sino ang mga aswang. Magandang araw po sa inyo, Soledad. Lalong-lalo na sa lahat ng inyong tagapakinig. Nagdadalawang isip ako nung una kung dapat bang ibahagi ko ang kwentong kababalaghan na nangyari sa aking buhay. Pero dahil sa marami na rin akong narinig na nagbabahagi ng kanilang mga naranasan na may kaugnayan sa aswang, ay nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob na magsulat at ipadala sa inyo. Bata pa lang ako nang maulila na ako ng aking mga magulang. Kaya si Lola na ang tumayong nanay at tatay ko nung nawala sila. Isa sa kinatatakutan ko talaga ay humantong sa puntong pati si Lola ay mawala rin sa akin. Hanggang sa nangyari na nga ang bagay na yon. Malungkot at masakit. Meron akong kaibigan at naging karamay ko siya sa kalungkutan nun. Ako nga po pala si Mary at ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mary! Mary, gumising ka na dyan. May babalita ako. Ano na naman ba yan? Ang aga-aga? Ang ingay mo, may emergency ba? Ay nako, sobra pa sa emergency. Sigurado ko magugustuhan mo tong ibabalita ko. Alam mo ba na may gwapong lumipat dyan sa kabilang kanto? Ay nako, ang daming babaeng dumalaw sa kanya ngayon at may dalang prutas, ha? Lang naman pala eh. Akala ko kung ano na. Ikaw talaga, Roda, kapag lalaki yung pag-uusapan, sobrang bilis mong makahagilap ng balita. Isumbong kaya kita sa tatay mo. Kasi naman gwapo daw kasi sabi nila O dali na, mag-toothbrush ka na. May gala pa tayo, no? Pasensya ka na, te. Marami akong gagawin ngayon. May mga assignments pa ako na kailangan kong tapusin. Alam mo naman kung gaano ka-allergic ako sa lalaki, di ba? Ano ba? Ganyan ka na lang ba forever? Hindi ko may papangako sa'yo na habang buhay. Nasa tabi mo ko, ha? May plano akong mag-asawa. At saka bumuo ng sarili kong pamilya, no? Kaya ikaw, bahala ka sa life mo, girl. Bahala na rin kung anong plano mo. Yung mga lalaki na yan, lolokohin ka lang din nila, no? Pagsasawaan ka, tapos iiwan ka. Ikaw, kung gusto mong masaktan, edi sumagol ka. O sige na, huwag na tayong dumalaw doon. Yun yung gusto mo. Ay, dahil sinabi ni ate. Sabi raw ni tatay, punta raw tayo sa palengke ngayon dahil may lakad siya. Tayo na daw magbantay doon. Sige, liligo lang ako. Tsaka toothbrush. O bilisan mo, tanghali na hindi ka pa umabango, nakakaloka. Matapos kong ayusin ang sarili ko, kaagad na kaming pumunta sa palengke. May gulayan kasi sa palengke ang tatay ni Roda na si Mang Naldo. Kapag wala akong pasok, nagtatrabaho ako sa kanila para magka-allowance. Mabait naman ang tatay ni Roda. Sagot din nilang pagkain ko kaya malaki ang naitutulong sa akin. Ang pinakamaganda pa doon, mag-ama sila na sinusuportahan ako sa pag-aaral ko at nagtitiwalang makakatapos ako. Napansin ko naman si Roda na parang wala sa mood. Nag-aayos siya ng gulay at binabagsak niya pa talaga yon para makuha ang atensyon ko. Hoy, ka ba? Huwag ka naman ganyan. Di nakakatuwa Nagalit ka sa akin dahil ayaw kitang samahan pumunta dun sa bahay, no? Ay nako, oo na, nakakainis ka kasi. New era na tayo ngayon tapos sobrang conservative mo pa. Wala na nga yung lola mo pero dala mo pa rin yung ugali niya. Hoy, huwag mo kang dinadamay si lola dito. Hindi ka ba nahihiya na ikaw yung babae tapos ikaw tong sobrang interesadong makilala yung lalaking yun? Nakakababa ng standard yun bilang babae, ha? Hoy, wala naman tayong gagawing masama, no? Gusto ko lang makita at makausap yung guy, yun lang. Naku, bahala ka sa buhay mong pumunta doon.
O sige na, magdabog ka na dyan kung gusto mo. Kapag nasira yung mga gulay at hindi yan mabentay, kung sisihin ko ha. Ano? Pwede magsusumbo ka na naman kay tatay. Inirapan ko lang siya at hindi na rin umimik. Ganyan kasi ang totoong pagkatao ni Rhoda. Kapag may gusto at hindi na pagbigyan, magtatampo. Bigla akong may narinig na sigawan ng babae sa palengke. Napakunot naman ako ng noo para tingnan kung bakit sila nagsisigawan. Isang lalaki lang naman ang pumasok sa loob ng palengke na medyo gwapo rin. Nagkibit balikat lang ako at binaling ang tingin ko sa mga gulay. Ay, ayan yung lalaking bagong lipat. Tinan mo, sobrang gwapo niya talaga, no? Lakas makalaglag ng panty. Oh my God! Ay, nakayaw ko sa inyo. Sige na, sambahin niyo na yan kung gusto niyo. Basta ako, wala akong pakialam dyan. Hoy, alien ka ba? Hindi mo man lang talaga tinitingnan yung lalaki? Ang grabe ka, kagwapo, oy. Kapag ganyang lalaki ang maliligaw sa akin, ako mag-aasawa na ako agad. Eh, wala nga akong pakialam eh. Tsaka sige na mag-asawa ka, tingnan natin kung hindi kayo tagain ng tatay mo. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, yung pa yung naiisip mo? Bes, pupunta sa atin. Pupunta sa atin, bibili ata ng gulay. O kami bibilin niya. Pak! O, di maganda para makabenta na rin tayo. Naku talaga, Rhoda. Umayos ka nga, nakakaya ka. Masyado kang halata na nagpapapansin. Kalma, ako nang bahala dito. Chill ka lang dyan. Ha? Chill ka lang. Hi, Pogi. Anong sa atin? Magkano itong kangkong sa kapechay? 10 piso na lang yan para sa'yo, ha? Hoy, ano 10 piso? 20 tong isang kangkong tsaka 20 ang pechay. Magkano ho bang bibilin nyo? At tigisa lang. Ako nga pala si Jasper. Ako nga pala si Rhoda, MBSB. Ikaw, Miss Beautiful. Anong pangalan mo? Eh di hulaan mo. Maldita mo naman. Ano ka ba? Ganyan lang talaga siya. Kunwari maldita, pero hindi naman. Papakipot lang kasi. Ako na magkapakilala sa kanya. Siya nga pala si Mary. Agad na naman ang pangalan mo. Mary. Pwede ho bang huwag niyo akong tinititigan ng ganyan? Medyo nakakailang eh. Yan talaga yung gusto ko sa isang babae. Yung medyo maldita at saka maganda. Ano ba? Bibili ka ba? Kung wala kang kailangan, umalis ka na kasi marami pa kaming gagawin. Tapos yung mga fans mo, masyadong maingay, ang sakit sa tenga. Kita tayo ulit ha. Puntahan kita ulit dito. Kagading umalis si Jasper ng mga oras na yon. Si Rhoda naman, panay ang kurot sa tagiliran ko habang tinutukso ko dun sa lalaki. Maya-maya pa, bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Sumabay rin ang pananakit ng katawan ko. Muntik na sana ako matumba kaya mabuti na lang nahawakan ako ni Rhoda. Ay! Anong nangyari sa'yo, bakla? Masama ba pakiramdam mo? Oo eh. Ewan ko, para akong bigla nahilo na ewan. Tapos sumakit yung likod ko, pati yung paa ko. Ano? Hala, baka na paano ka na, girl? Ngayon ka lang ba nakaramdam ng ganyan? Ang totoo, ilang beses na to eh. Pero inahayaan ko na lang. Kasi bigla-bigla namang nawawala eh. Tsaka itong tenga kong sakit. Alam mo, parang may bumubulong sa akin, hindi ko maintindihan. Alam mo, girl, magpatingin ka na sa doktor para malaman kung anong nangyayari sa'yo. Mamaya, kapag hinayaan mo yan, baka lumala pa yan. Talaga gusto ko sa'yo eh. Sobra akong mag-alala sa akin eh. Natural, parang kapatid yung turing ko sa'yo eh. O ako nang balang makipag-usap kay tatay para mabigyan ka ng extra. Pampacheck up mo. Nakakaya naman eh. May ipon naman ako eh. Huwag ka nang mahiya, ayos lang yan. Ano ka ba? Sige na, mabuti pa, magpahinga ka muna kasi mukhang masama pa yung pakiramdam mo eh. Tingnan mo, pinagpapawisan ka pa ng malamig. Akaloka ka, girl. Sige, salamat ah. Napahawak na lang ako sa magkabilang tenga ko nang hindi pa rin tumitigil ang boses na naririnig ko.
Hindi ko rin matukoy kung saan nanggagaling ang boses na yon. Simula nang mamatay si Lola, palagi na akong nakakaramdam ng kakaiba sa sarili ko. Nang mag-alas 5 na ng hapon, dumating na rin si Mang Naldo sa palengke. Nagpaalam na ako sa kanyang umuwi sa bahay. Mary, diba, linggo pa lang bukas. Kung gusto mo, pag-extra ka ulit, pumunta ka na lang dito. Maraming salamat Mang Naldo, pero titingnan ko pa kung makapunta ako. Bigla ako kasing sumama yung pakiramdam ko eh. Pupunta ko siguro ako bukas muna sa doktor. Nabanggit nga sa akin ni Roda na muntik ka na nga raw matumba kanina. Ikaw ba, sigurado bang wala kang nobyo? Naku, wala ho. Ganun ba? Mabuti, sige. Ganito, pasasamahan na lang kita kay Roda bukas na pumunta sa doktor ha. Magpapadala na rin ako ng kaunting pera para kung sakaling may gamot na kailangan, makabili ka. Sige po, bye. Roda, kita tayo bukas ha. Bye! Sigurado ka ba? Ayos ka na? Ayos na ako. Alis na ako ha. Tumangulang si Roda sa akin kaya nagmamadali akong umalis sa palengke. Habang naglalakad ako sa daan, napansin ko ang malaking puno sa gilid ng kalye. Nalalanghap ko ang bangong halimuyak na nanggaling sa punong yon. Marami na ring mga puti na paru-paro na mas lalong nagpapaganda sa puno. Hi. Tulala ka yata dyan. Ay, sus Mariosep! Ano ka ba? Ba't bigla ka nalang lumilitaw kasi dyan? Sorry na. Binabatayan kasi kita na lumabas sa palengke at nang makita kita, sumunod na ako hanggang dito. Bakit ba? Anong kailangan mo? Wala. Gusto ko lang talaga na makipagkaibigan kung ayos lang sa'yo. Promise, wala akong masamang intensyon. Sus, maraming babae dyan na gusto makipagkaibigan sa'yo. Ba't naman ako pa? Ikaw ang gusto ko eh. Pwede ba kitang ihatid? Ay naku, bahala ka. So, sino ang kasama mo sa bahay ninyo? Ako lang. Wala na kasi akong pamilya eh. Lahat sila na mayapa na. Ikaw ba? Bakit naisipan mong lumipat dito sa lugar namin? Kailan ka nga dumating? Nung nakaraan lang. Bali may mga lupa kasi dito yung lolo ko kaya dito ako na tumira. Yung mga magulang ko naman ayun, nasa Iloilo. Nalayo naman nun. Kaya nga nung nakaraang linggo lang ako dumating nga, ang lukot-lukot nga Kaso, nung makilala kita, ayun, nakita ko, magkakaroon pala ako ng inspirasyon dito. Ay, naku, huwag mo akong binabola. Akala mo naman mapapaniwala mo ko. Totoo nga. Kita mo, ikaw tong lagi kong nilalapitan pero masungit ka pa. Alam mo, ikaw yung tipo ng babaeng sobrang misteryosa. Sige na, hanggang dito mo na lang ako pwedeng ihatid. Bawal kang sumama sa akin papasok dun sa kagubatan, baka maligaw ka pa. Ariko! Sumasakit na naman yung tenga ko eh. Teka, paano ka ba? Ayos ka lang? Ayos lang naman. Wala lang to, sige na, umalis ka na. Alam ko na ayaw niya pa sanang iwan ako pero sumunod na rin ito sa sinabi ko na umalis na lang. Nang makauwi ako sa bahay, muli ko na namang naririnig ang mga boses na bumubulong sa akin. Tinakpan ko ang tenga ko at nagtago sa ilalim ng kumot. Pakiramdam ko parang mababaliw talaga ako. Kinaumagahan nun, kaagad na kaming pumunta sa bayan para magpa-check up sa doktor. Hinintay ako ni Roda sa labas ng klinik. Ayon naman sa doktor, maayos naman daw ang kalusugan ko kaya nagtataka ako kung bakit minsan nakakaramdam ako ng hindi maganda sa sarili ko. Ano sabi ng doktor? Wala naman daw. Hindi nga rin ako nakatulog ng maayos kagabi dahil sa ubo ko eh. Sumasakit din yung likod ko tsaka binti ko. Basta buong katawan talaga eh. Pero clear naman daw yung sabi ng doktor. Yung baga mo wala naman daw damage. Uy, ano yan? Wala naman daw. Ewan ko nga eh. Ay, naku Diyos ko, baka sa panahon lang yung sakit mo. Taglamig na kasi ngayon dahil malapit na mag-December. Siguro nga. Hayaan mo na, inuman ko lang tinang gamot na nireseta ng doktor sa akin.
Tsaka nga pala, alam mo ba na nagkita kami ni Jasper kahapon? Hinitid pa nga niya ako eh. Talaga, bongga! Ikaw pakipot ka pa, pero gusto mo rin naman pala. Hindi ko nga siya gusto, no? Sayong-sayo na. Gusto lang naman niyang makipagkaibigan sa akin eh. O siya, bukas na ako pupunta sa palengke, papahinga lang ako. Oo, sige na, ako nang bahalang magsabi kay tatay. Nang lumipas pa ang isang araw, nakarating na sa akin ang balitang may namatay raw na buntis sa lugar namin at nakasabit ang bangkay nito sa malaking puno. Pumunta kami roon para mag-usisa at sobrang naduwal ako nang makita ang bangkay ng babae. Wak-wak ang tiyan nito. Wala na ang sanggol, pati ang kanyang laman loob. Ang katawan ng babae ay maraming malalaking kalmot. Kung hindi ako nagkakamali, isang manananggal ang pumatay sa babaeng iyan. Alam na siguro ng mga ito na walang albularya sa lugar natin kaya nagsisimula na silang umatake. Paano naman kayo nakakasiguro na aswang yung may gawa nito? Dahil aswang lang ang maaaring kumain ng sanggol na nasa sinapupunan niya at sa laman loob ng babae. Kung ganun dapat pala magdoble ingat tayong lahat dahil yung aswang walang pinipiling bibiktimahin yan. Ayoko namang mangyari sa akin yung sinapit ng babaeng yan. Tay, hindi kaya mga engkanto rin ang dahilan kung bakit namatay ang babaeng yan? Eh kung talagang aswang ang pumatay, ba't dito nakasabi sa malaking puno yung katawan ng biktima? Nakakapagduda naman yan. Tama ka dyan, Roda. Sabi rin sa akin ni Lola dati, may engkanto na nakatira sa malaking punong to eh. Ginawa nga raw ni Lola yung lahat para hindi na makalaya yung engkantong yan, nang sa ganon, hindi na sila makapaghasik ng lagim. Kung ano man ang totoong nangyari, palalaman din natin yan. Ang mabuti pa, mauna na muna kayong dalawa at umuwi na kayo dahil nagpatawag ng meeting itong si Kapitan sa barangay ngayon. Sige Taya, umuwi kayo agad, natatakot ako eh. Oo anak, sige. Tatapusin ko lang tong meeting ni Kap sa barangay. Nagdesisyon na kami ni Roda na umalis sa lugar na yon. Dinig na dinig namin ang bulong-bulungan ng mga tao tungkol sa aswang, engkanto at kung ano-ano pa. Namataan ko rin doon si Jasper at nang makita rin kami kaagad ay lumapit naman ito sa amin. Oh, Jasper, nandito ka pala. Ay, ikaw yung sinapit ng babae, no? Kaya nga ang sabi daw nila, manananggal daw ang pumatay sa babaeng yan. Ewan ko kung totoo yun Di pa kasi ako nakakakita ng aswang sa buong buhay ko Dito kasi sa amin, nagsialisan yung mga aswang simula nung dumating itong sina Mary. Albularya kasing lola niya kaya lahat ng mga masasamang elemento, takot doon. Kaso, nung namatay na yung albularya, yun na yung nangyari. Talaga? Uy, Mary, totoo ba yun? Isang albularya yung lola mo dati? Oo, 1 taon na rin siyang patay Sobrang tahimik ng lugar na to nung dumating kami. Sa pagkakaalala ko, 7 taon lang ako nung lumipat kami dito Diba kadalasan kapag may kapamilya kang albularyo o kaya albularya, kailangan magmamana nun yung mga anak o kaya mga apo bago sila mamatay? Ewan ko, parang di naman totoo yun Namatay nga sila, hindi naman pinamana sa akin yung pagiging albularya. Talaga? Pero yung pagiging aswang, yun daw, namamana daw yun Siguro. Ewan ko. Basta ang inaalala ko lang sa ngayon, sana hindi naman dagdagan yung biktima ng mga aswang na yun. Ang mabuti pa, dumiretso na lang kaya tayo sa bahay. Doon na tayo magpatuloy ng pag-uusap. Pwede ba dun? Oo naman. Tsaka kaibigan ka na namin, kaya okay lang yun kay tatay. Si Mary na ang bahalang magpaliwanag sa kanya. Tinaasan ko naman ng kilay si Roda. Dahil sa pagyaya niya kay Jasper na pumunta sa bahay nila. Madami din kaming napag-usapan doon. Nagkwento si Jasper tungkol sa buhay nila sa Iloilo. Si Roda naman tuwang-tuwa sa tuwing nagsasalita ang lalaki. Dahil napaka-macho ng boses. Hindi na namin napansin na hapon na pala.
At sa oras ding yun ay dumating si Mang Naldo. Mang Naldo, ano daw pong sinabi ng kapitan sa meeting? Aswang nga raw talaga ang umatake sa buntis na babaeng yon. Mahigpit niyang pinag-iingat ang lahat. Maski nga si kapitan at ang buong pamilya niya natatakot sa mga nangyayari. Ay, naku, saan kaya galing yung mga aswang na yun? Sigurado na kasi ako na wala ng aswang na natitira dito eh. Kasi lahat alam ko, tinaboy na ni Lola. Yung iba, napatay niya na rin. Kaya nga, mas nag-aalala ako sa iyo, Mary. Baka ikaw ang puntiryahin ng mga aswang. May nagsabi pa raw na galing ang aswang dun sa malaking puno. Ano naman ang gagawin ng babaeng aswang sa puno na yon? Meron din kasing haka-haka na baka nakipagtulungan ang mga aswang sa mga engkanto. Kaya raw nila sinasabit ang bangkay ng biktima roon ay para maging alay sa mga nilalang na hindi nakikita at kapalit ay kapangyarihan. Grabe, sobrang nakakatakot naman kung ganun. Nakastress talagang isipin kasi kahit anong oras, pwede tayong mapatay ng mga aswang na yan. Ay, naku, uwi na nga ako sa bahay para makapagpahinga. O mag-iingat ka, Mary, ha? Sa tingin ko talaga kaya bumalik ang aswang dahil nabalitaan nila na wala nang tagapagtanggol natin. At yun ang lola mo. Siya lang ang may kakayahan na pumatay sa mga aswang na yan. Kaya ang akin lang, kaya sila bumalik ay baka para maghiganti sa'yo. Noon pa naman bago namatay si Lola, nababanggit niya na sa akin na darating talaga yung panahon na babalik yung mga aswang para mambiktima. Huwag kang mag-alala, Mary. Puprotektahan kita sa kanila. Hindi ka nila maaaring saktan dahil sa albularya ang lola mo noon. Lahat tayo dito maaaring maging biktima. At sino naman ang asungot na ito? Tay, kaibigan po namin yan ni Mary. Kayo naman, huwag yun siyang pagalitan kasi magtatampo sa inyo yung kaibigan ko. Kaibigan? Baka kamo boyfriend ang isa sa inyo ang lalaking ito, ha? Ay, hindi ho. Kaibigan ko lang talaga siya. Sige na kailangan na po naming umuwi. Radalis na kami ha. Ikaw talagang may kasalanan nito eh. Hinatid ako ni Jasper dahil natatakot din ako na dumaan sa malaking puno ng mag-isa. Wala na rin doon ang bangkay ng babae at tanging dugo na lang ang bakas na nandun. Hindi malis ang mga mata ko sa puno. Nagsalita naman si Jasper sa likuran ko. Hindi talaga ako naniniwala sa mga masasamang engkanto na yan eh. Yung nakatira dyan sa puno na yan, mahirap kasing maniwala sa mga kwento-kwento kung hindi mismong ikaw yung nakakakita. Alam mo ko kasi malakas ang kutob ko na may kinalaman yung mga engkanto sa nangyayari. Magkasama pa kami ni Lola nung nagritual siya dito eh, para hindi makalayo yung mga engkanto. Bakit naman niya sinara yung lagusan ng engkanto papunta sa lugar ng mga tao? Wala siyang sinabi eh. Sabi niya lang, hindi pa raw dumating ang takdang panahon na palayain ng mga nilalang na nakatira dyan. Kailangan daw muna nilang matuto. Matuto saan? Ewan ko. 7 na taon lang naman ako nun kaya wala rin ako naiintindihan sa ganyan. Tsaka hindi rin naman ako nagtanong sa kanya eh. Basta Mary, huwag kang matakot ha. Nandito lang ako para sa'yo. Kung may kailangan ka, akong bahala sa'yo. Hindi kita pababayaan. Salamat kung ganun, Jasper. Kagading umalis si Jasper nang maihatid niya ako sa bahay. Hanggang sa sumapit ang umaga, meron na namang bangkay na natagpuan sa malaking puno. Hindi na ako pumunta doon dahil baka raw hindi namin makayanang tingnan ang sinapit ng biktima. 3 buntis na ang babae ang nandun sa lugar namin. Kaya iisa na lang ang natira. Nang matapos nilang kunin ang isa namang bangkay doon sa puno, napadaan naman ako doon para pumunta sa bahay ni Rhoda. Isang babaeng maganda ang nakita ko ron na mahaba ang buhok at ubod ng puti. Ngayon ko lang din siya nakita kaya natakot ako na baka siya ang babaeng aswang na tinutukoy ng mga tao. Sandali lang, Iha. Pwede ba kitang makausap? Sino ho kayo? Ako nga pala si Rose. Gusto ko sanang makipag-usap kahit saglit lang. Nagmamadali ho kasi ako kaya pasensya na. Kailangan ko na hong umalis.
Teka lang. Huwag kang matakot sa akin. Wala akong gagawing masama sa'yo. Gusto lang kitang bigyan ng kaunting payo. May aswang na gumagala sa lugar na to kaya dapat mag-iingat ka. Dahil isa ka sa gusto nilang patayin. Bakit niyo ako binibigyan ng payo? Hindi ko naman kayo kaano-ano. Tsaka ngayon ko lang kayo nakita dito kaya sigurado ako na hindi kayo taga rito sa amin. Hindi na mahalaga kung saan ako galing. Ang gusto ko lang ay maging ligtas ka laban sa mga aswang. Pasensya na ho pero kailangan ko na po talagang umalis eh. At saka hindi ako nakikipag-usap sa mga taong hindi ko ganong kilala. Naiintindihan kita. Hindi mo ako kilala kaya naman wala kang tiwala sa akin. Sa nangyayari ngayon mahirap talagang magtiwala kahit kanino. Ang akin lang ay gusto ko lang din na maprotektahan mo ang sarili mo. Mag-iingat ka sa manananggal. Hindi na ako sumagot sa kanya at iniwan siya sa puno. Natakot ako at napatakbong paalis doon. Hingal na hingal akong nang makarating sa bahay ni Roda. Nagtaka naman ang mag-ama nang makita akong pawisan. Anong nangyari sa'yo, Mary? Hinahabol ka ba ng mga tao dun sa labas? Hindi ho. May nakita akong babae dun sa puno eh. Alam niyo maganda siya, mahaba yung buhok. Kinausap niya pa ako. Ano ang sabi niya sa'yo? Binigyan niya ho ako ng babala. Gusto rin daw niyang malayo ako sa kapahamakan. Nagtataka nga ako kung bakit niya ako pinayuhan na mag-ingat eh. Ang mga aswang ay magagaling magpanggap talaga. Nakakasigurado ako na ikaw ang gusto nilang sunod na biktimahin. Sa susunod na magkita tayo, iwasan mo ang babaeng yun dahil baka malinlang ka niya. Oho, natatakot nga ho ako para sa sarili ko eh. Hindi ko pa naman kayang lumaban sa mga aswang kung sakaling sigurin nila ako. Huwag kang mag-alala. May kilala akong albularyo. Siya ang makakatulong sa'yo para hindi ka tuluyang mabiktima ng mga aswang. Meron siyang proteksyon na maaaring maibigay sa'yo nang sa gayon malaman mo kung nasa paligid mo lang ang mga aswang na gustong kumuha sa'yo. Tay, gusto ko rin magkaroon ng proteksyon. Oo, hihingi ako ng tulong sa albularyo kakilala ko para mapalayo kayong dalawa sa kapahamakan, ha? Pamilya na rin ang turing ko sa iyo, Mary. At ayokong dumating ang puntong bawala ka sa amin ng anak ko. Alam ko na ba na parang anak na rin kita. Hindi ka na iba sa amin. Saan niyo ba matatagpuan ang albularyong yun? Ang dinig ko lumipat daw siya ng tirahan. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para mahanap ko agad ng albularyong kakilala ko. Salamat ho, Mang Naldo ha. Makalipas ang 2 araw, dumating naman si Jasper sa bahay. May dala itong mga pagkain at prutas. Ibinalita niya sa akin na ang pangatlong bangkay na natagpuan dun sa puno ay hindi na buntis, kundi isang binata. So yun na nga, may nagilap na naman akong balita na baka raw hindi daw manananggal yung nambibiktima dito sa lugar natin. Kasi yung pangatlong biktima, pinatay lang daw talaga siya at nilagay sa puno. Hindi naman daw ginalaw yung laman loob niya o kaya kahit anong parte ng katawan niya. Baka nga totoong mga engkanto at aswang ang pumapatay. Malay natin, hanggat walang makakakita sa akto ng pangyayari, wala talaga makakapagsabi ng katotohanan. Ay, Diyos, nihilo na naman ako. Tsaka sumasakit yung mga paa ko eh. Tapos yung mga boses na bumubulong sa akin, naririnig ko na naman sila. Bukha nga may lagnat ka eh. Uminom ka na ba ng gamot? Oo, ilang gamot na rin yung naubos ko pero hindi talaga tumatalab eh. Bakit kaya di ka nalang magpatingin sa albularyo para malaman mo kung napano ka talaga? Ang sabi sa akin ni Mang Naldo, maghahanap raw siya ng albularyo para ipatingnan ako. Hinihintay ko na nga lang na dumating sila sa bahay eh. Teka nga, gaano mo ba talaga kakilala yung si Mang Naldo at Roda? Sila lang naman ang pamilya ko eh. Mabait at matulungin sila. Oo nga, bilib din ako dyan sa tatay ni Roda eh. Parang anak na yung turing sa'yo, ano? Well, swerte mo naman dahil may nagmamahal sa'yo ng totoo kahit hindi mo kaano-ano, hindi ba? Habang nag-uusap kami ni Jasper, narinig kong may kumatok sa pintuan. Sinilip ko muna sa bintana para makita kung sino yon. Nang malaman kong si Mang Naldo at Roda ang dumating, pinagbuksan ko sila.
Napansin ko kaagad ang suot ni Rhoda na kwintas. Mary, galing na ako ron sa albularyo. Kinausap ko na siya na kung pwedeng tignan ka niya at ang kalagayan mo pero ayaw niyang sumama rito eh. Hindi na niya kasi kayang bumiyahe pa ng malayo dahil dun sa kabilang bayan pa siya nakatira. Medyo may kalayuan rin ang pagpunta dito sa atin. Okay lang ho. Sayang lang kasi na gusto ko sanang magpatingin kung anong nangyayari sa akin eh. Alam niyo, pakiramdam ko talaga may mali sa sarili ko eh. Gusto kong malaman kung may bumabati ba sa akin. Mga elemento ba yun? Dahil hanggang ngayon hindi pa rin nawawala yung sakit ng katawan ko saka ng ulo ko eh. Pasensya na, pero ang maganda naman dito ay binigyan niya ako ng kwintas. Tinatawag raw itong agibat. Kayong dalawa lang ni Rhoda ang mayroon ng ganito. Tinala ko nga pala sa kanya ang panyo mo na naiwan sa bahay at tinawas ka niya gamit itong panyo mo. Ang sabi ng albularyo, totoo raw na kinukuha ka ng engkanto. Hindi kaya ito yung dahilan kung ba't ako nagkakasakit? Sa tingin ko, gano'n na nga. Isang engkantong babae ang gustong kumuha sa'yo. Yung nakita kong babae sa may malaking puno, hindi kaya siya yung engkanto. Kasi sobrang ganda niya eh. Tapos sobrang puti, ang kinis niya pati. Parang hindi nga siya normal na tao eh. Huwag kang mag-alala dahil pinadalahan na kita ng proteksyon. Paano ka raw yan gagamitin? Ang sabi sa akin ng albularyo, mararamdaman mo raw na protektado ka ng agibat na kwintas kapag humihigpit ito sa leeg mo. Ang ibig sabihin, kahit anong nilalang ang susubok na kunin o saktan ka, hindi sila magtatagumpay dahil sa agimat na suot mo. Kung gano'n, edi wala nang mangyaring masama sa akin dahil meron na akong proteksyon. Maraming salamat po talaga, Mang Naldo. Kung di dahil sa inyo, edi hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Binigay sa akin ni Mang Naldo ang kwintas kaya kaagad ko ring sinuot yun. Si Jasper, masaya rin para sa akin dahil may proteksyon na ako. Isang gabi, niyaya ko ni Rhoda na pumunta sa plaza para magpahangin. Kaming dalawa lang ang nandun sa plaza. Pareho kaming walang takot kasi may agimat naman kaming pangontra. Nang pauwi na kami ni Rhoda, isang maitim at malaking baboy ang tumambang sa amin. Hala, anong klaseng baboy yan? Sobrang laki naman. Hindi ko nga rin alam eh. Mukhang hindi ordinaryong baboy yan eh. Alam mo, tingin ko aswang yan eh. Ang mabuti pa, ilabas natin yung mga agimat. Pakita sa baboy na yan para matakot naman sila, no? Tama, yun ang gawin natin. Naghawak kamay kami ni Rhoda at sabay na pinalabas ang aming proteksyon na agimat. Akma sanang susugod sa amin ang baboy, pero nang humigpit ang kwintas ko sa leeg, ay kaagad rin itong nagtago sa gubat. Nagkatingin na naman kami ni Rhoda at nagbunyi sa saya. Natakot ang aswang na baboy sa kwintas natin. Aba, ang galing naman ng albularyo na pagkunan ni tatay neto. Kaya nga eh. Alam mo, ibig lang sabihin nun, wala na tayong dapat katakutan dahil yung mga aswang nang matatakot sa atin. Ang mabuti pa, Mary, ibalita natin kay Jasper yung nangyaring to. Tara na! Oo, sige. Kailangan niya malaman na totoong protection to sa mga masasamang nilalang para kapag naniwala na siya, edi hihingian rin siya ng tatay mo sa albularyo yung kakilala niya. Teka, ba't ka umubo? Ano nangyari? Kumigpit kasi yung kwintas na suot ko eh. Pero luluwag din siguro to mamaya. Normal lang daw yan, sabi ni tatay. Kapag daw may masamang nilalang na nakapaligid, humigpit daw talagang kwintas. Sanay ka rin. Ako kasi okay lang sa akin kahit parang nasasakal na ako sa higpit. Ang importante, walang mangyaring masama sa akin, no? Oo nga. Maya luluwag din to kapag tuluyan ng nakaalis yung aswang na baboy mo. Baka hanggang ngayon nandito pa rin siya sa paligid at nakabantay eh. Halika na, tara na, umuwi na tayo. Umuwi na kami ng gabing yon. Nang makarating ako sa bahay, hindi pa rin lumuluwag ang kwintas at nasasakal na ako. Tiniis ko lang yon dahil naniniwala ako na merong nakasunod sa akin na masamang nilalang kaya nagre-react ng ganon ang proteksyon kong agimat.
Medyo kabado lang ako ng kaunti dahil alam ko na merong nilalang na gustong kumuha sa akin. Nang napatingin ako sa may bintana, nakita ko na naman ang magandang babae sa labas ng bahay. Maya-maya pa'y nawala ito at doon lang unti-unting lumuwag ang kwintas na suot ko. Kinaumagahan may patay na naman na bata na natagpuan sa puno. Pumunta ako sa bahay ni Rhoda at kinwento sa kanila ang pagpapakita ng babae sa bahay. Ano namang ginagawa ng babaeng yun sa bahay mo? Hindi ko nga rin alam eh. Basta bigla ko lang siyang nakita eh. Nakita ko siya dun sa bintana. Nakatakot nga eh. Kung hindi pa nawala yung babae, hindi luluwag yung kwintas ko. Akala siguro ng babaeng engkanto na yon ay papayag akong makuha ka niya. Nagkamali siya. Hindi niya siguro alam na isang batinik na albularyo ang pinuntahan ko para lang makakuha ng agimat. Kung di dahil sa kwintas na to, siguro hindi ako ligtas. Mary, sa ngayon, wala kang dapat ipag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Marami na ho kayong nagawa para sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa inyo dahil sa mga tulong na nagawa niyo para sa akin. Nako, walang anuman, Ang mahalaga, ligtas kayo ng anak ko. Kayo ang dahilan kung bakit ako lumalaban ngayon Iyong mga aswang na nag-aalay ng tao sa mga engkanto, sisiguraduhin kong mananagot sila. Naging sunod-sunuran sila sa mga engkanto para lang makakuha ng kapangyarihan na walang kamatayan. Nagtutulungan talaga yung mga masasama. Sigurado rin ho ako na hindi sila magtatagumpay sa mga balak nila. Nang mga oras na yon, biglang sumakit ng todo ang ulo ko. Napasigaw ako dahil hindi ko na kaya ang pananakit niyon sa pagkakataong ito. Ibang-iba ito sa dati. Para bang pinipiga ang ulo ko na hindi ko maintindihan. Tapos hindi ko na namalayan ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lang ako na nakahiga sa sofa at nakita ko rin si Jasper na naroon. Buti naman nagising ka na, Mary. Habang tumatagal, lumalala ata yung pananakit ng ulo mo Kaya nga eh. Hindi ko na talaga nakayanan yung pananakit ng ulo ko. Ewan ko, sobrang sakit talaga kanina Alam mo, ang mabuti pa maghanap ka na lang kaya ng ibang albularyo para ipatingin ka. Yun nga sana yung gusto ko Teka, paano ka ba nakapunta dito sa bahay ni Rhoda? Pinuntahan kita ron sa inyo pero wala ka naman dun Alam ko na nandito ka lang kaya dito na lang ako dumaan. Tapos bigla ko nakita yung mag-ama na nagtutulungan na buhatin ka. Hoy Mary, baka sinasapian ka na ng demonyo dyan Nabanggit mo rin kasi na may mga boses kang naririnig Alam mo, hindi ko ma-imagine na makikita kang mabaliw in the future. Pwede bang wag nyo nang takutin itong si Mary? Ikaw naman Jasper. Di mo kailangan mag-abala pang humanap ng albularyo dahil ako na ang gagawa nun. Ang mabuti pa, doon ka na tumira sa bahay ni Mary para naman may makakasama siya. Teka lang ho, parang magmumukha mag-asawa naman ho yata kami nun, Mang Naldo. Baka mamaya pagchismisan pa ako ng mga tao dito Ay nako, huwag mo nang pansinin ang mga sinasabi ng ibang tao, Ang isipin mo yung kalagayan mo. Ikaw talagang bata ko, huwag ka nang matigas ang ulo. Okay lang naman po sa akin na bantayan itong si Mary. Wala naman pong mali sa akin yun O yun naman pala Maluwag naman pala ang bahay mo kaya hayaan mo nang dumuon muna tong si Jasper. At isa pa, kailangan mo na may makakasama ngayon dahil palaging hindi maayos ang kalagayan mo. Sige ho, Mang Naldo. Tay, pwede rin akong tumulong na magbantay kay Mary para may makakausap naman si Jasper doon. Ay nako, tubigil kang balandi ka kung ayaw mong masapa kita. Ano ba yan? Tay naman Wala na rin akong nagawa kundi isama si Jasper sa bahay. Nang gabing yon, sumalakay naman ng aswang sa bahay ko. Buong lakas nitong binabangga ang pintuan at sinusubukan niyang buksan yon. Napahawak ako dun sa agimat ko ng mariin at si Jasper naman panayang saboy ng asin at bawang sa paligid para hindi makapasok ang aswang. Humigpit ulit ang kwintas sa leeg ko hanggang sa humantong na sa puntong walang tigil na ako sa pag-ubo dahil nasasakal ako. Ayos ka lang ba, Mary?
Namumutla ka na. Anong problema? Itabi mo na yung aso. Nahihirapan akong kumiga. Nasasakal ako sa kwintas dahil sobrang higpit na. Bilisan mo, Jasper, bago pa ako mamatay dito. Bilisan mo. Tanggalin na lang natin. Akin na yung kwintas mo. Mukhang hindi naman totoong proteksyon yan eh. Kung talagang ginawa yun para proteksyonan ka, bakit humihigpit at kulang na lang yata papatayin ka niyan eh. Wag. Kapag ginawa mo yung tuluyan ako makukuha ng mga engkanto. Sige na, Jasper. Pakiusap. Kailangan mo nga paalis yung aso sa lalong madaling panahon. Wala namang engkanto eh. Wala naman akong nakikita dun. Sige na, ako na magtataboy sa mga aswang. Meron ka bang mga posporo dito? Oo, nandun sa kusina. O sige, kukunin ko lang. Dito ka lang ah. Tatakutin ko lang yung mga aswang. Kagad siyang lumabas na dala ang posporo. Hindi ko alam kung paano niya tatakutin ang aswang gamit yun at ang ginagawa ko lang ay hinahawakan ng kwintas para hindi na humigpit. Naduduwal na rin ako sa sakit pero tiniis ko yun. Namimilipit ako dahil sinasakal na nga ako nito ng todo. Maya-maya pa bumalik na si Jasper at lumuwag na ang kwintas kaya parang nakahinga ako ng maluwag. Umalis na yung mga aswang dahil sa takot sa kislap na sinindi ang pulang posporo kaya sigurado ako na luluwag na rin ang kwintas mo. Sa wakas lumuwag na siya. Medyo maayos na yung pakiramdam ko. Paano mo nalaman na takot yung mga aswang sa kislap ng pulang posporo? Nalaman ko lang dahil nagbabasa na rin ako ng libro tungkol sa mga aswang. Kung ano-ano yung mga pangontra sa kanila. Nakakatulong nga sa yung kwintas na yan para mataboy at maprotektahan ka sa mga masasamang nilalang pero posible namang mamatay ka dyan. Imaginein mo ha, kung bawat atake ng aswang at bawat pakita ng mga engkanto ay sumisikip yan, magtitiis ka talaga ng gusto hanggang sa mawala sila. Hindi naman kasi ito ibibigay ng albularyo sa akin kung delikado eh. Isa pa, pareho kami ni Rhoda na may ganito. Mapayag ba si Mang Naldo na malalagay sa kapamakan yung anak niya? Alam mo, hindi ko rin naintindihan kung bakit nangyari sa akin to eh. Basta, takot lang talaga ako mamatay kagaya ng sinapit ng iba. Oo na. Ang mga babae talaga o kahit kailan, no? Kahit mali na, palagi tama pa rin ang nasa isip nila. Bahala ka. Pero basta, hindi ako nagkulang sa pagpapayo sa'yo ha. Mas mabuti pang tanggalin mo na lang yung kwintas na yan eh. Gusto ko na magpahinga kasi sumasama na naman yung pakiramdam ko eh. Huwag mo kasi akong inaaway tungkol dito sa kwintas ko, pwede ba? Nakakainis ka naman eh. O edi sorry. Matulog ka na dahil bukas bagong pagsubok na naman yung harapin natin dahil dyan sa mga lintik na aswang na yan eh. Natulog na ako ng mga oras na yon. Pero habang nasa kalagitnaan ako ng tulog, bigla akong nagising at nasa harapan na ako ng puno ng malaking kahoy. Gusto kong tumakas dahil sa takot pero para bang nakatali ang paa ko at hindi ako makaalis doon. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa akin hanggang sa lumitaw ang magandang babae. Mary, kaya ako nagpakita sa'yo para sabihin na hindi totoong may masama akong balak sa'yo. Kaya ako nagpapakita para bigyan ka ng babala. Gusto rin kitang protektahan laban sa mga masasamang nilalang. Hindi ako naniniwala sa'yo. Alam ko na gusto mong linlangin ako, kaya ka nagpapakita sa akin. Pero kahit ano pang gawin mo, hindi mo ako makukuha dahil may proteksyon ako. Hindi mo ako masasaktan. Wala akong balak saktan ka dahil anak kita. Yun sana ang gusto kong sabihin nung una tayong magkita pero ramdam ko ang takot mo, kaya ka umiiwas. Gusto kitang tulungan sa nararamdaman mo. Gusto kong gumaling ka anak at higit sa lahat, gusto kong malayo ka sa kapamakan. Wala na akong pwedeng pagkatiwalaan kundi ang kaibigan ko at hindi ikaw. Bakit naman ako maniniwala sa taong hindi ko kaano-ano at hindi ko kilala? Nang dahil sa inyong mga masasamang nilalang, sinisisi ng mga tao yung lola ko. Hindi yun totoo. Kung gusto mong malaman ang katotohanan sa likod nito, puntahan mo ang lugar ng albularyo na kaibigan ng lola mo, si Aling Sabes. Siya lang ang makakapagpaliwanag ng lahat ng ito. Paano mo nakilala yung kaibigan ni Lola? Siya na ang bahalang magpaliwanag sa'yo. Siya rin ang tutulong sa'yo para malaman mo kung ano ang totoong ugnayan natin.
Hindi na ako nakasagot sa kanya ng mga oras na yon. Bigla naman akong nagising sa kasalukuyan na tinatapik ni Jasper ang balikat ko. Pinaikot ko ang mata ko at nandun pa rin ako sa loob ng bahay. Ibig sabihin nananaginip ako. Basang-basa ako ng pawis pagkabangon at malakas ang kabog ng dibdib ko sa takot. Ano ba nangyari sa'yo? Kanina ka pa umuungol dyan eh. Naririnig ko yung boses mo hanggang dun sa labas kaya pumasok na ako dito sa kwarto para tignan ka. Mukhang nananaginip ka yata eh. Masamang panaginip ba? Ano, tungkol na naman ba sa mga aswang? Oo, yung babaeng nakita ko sa malaking puno. Sabi niya sa akin, anak niya raw ako eh. Tapos binanggit niya pa yung pangalan ng kaibigan ni Lola na albularya rin. Pero alam mo, ang dami mong tanong eh. Ang hirap sagutin. Ako na lang kaya sagutin mo para maging tayo na. Ano ka mo? Wala, joke lang. Balik nga tayo dun sa kwento mo kanina. Paano niya naman nalaman yon at nakilala? Saka, sabi mo, namayapa na yung nanay mo, kaya imposible naman yun. Hindi ko nga alam eh. Ang sabi niya, si Aling Sabeth na lang daw ang magpapaliwanag sa akin. Kahit nga ako nagtaka rin kung paano niya nalaman yung pangalan ni Aling Sabeth eh. So, anong plano mo? Ayun, pupuntahan ko si Aling Sabeth. Tatanong ko sa kanya lahat. Alam mo ba kung saan yung lugar na sinasabi niyang kaibigan ng lola mo? Oo, sinabi niya sa akin kung saan ko siya matatagpuan. Teka, may plano ka bang ipaalam to kay Mang Naldo? Baka mamaya magtaka yun kung bakit wala tayo dito. Ay naku, hindi lang ako papayagan nun. Bukas na bukas. Pwede mo ba akong samahan pumunta sa lugar ni Aling Sabeth? Naku, baka malayo yun. Si Roda na lang kaya isama mo. Ayoko. Gusto ko nga ikaw yung kasama ko eh. Nahuhulog na ba yung loob mo sa akin? Don't worry, sasaluhin naman kita in case eh. Ay, ang lakas. Sira ka talaga, no? Hindi ko alam kung special child ka lang talaga o something na may kaluglang sa utak eh. Sasamaan mo ba ako o hindi? Ano, isang tanong, isang sagot. Tumango lang din sa akin si Jasper, tsaka ngumiti. Minsan nakakainis siya. Pero minsan natutuwa ako sa kanya lalo na kung nagbibiro siya. Bigla na lang gumaan ang loob ko kay Jasper. Pakiramdam ko, pag siya ang kasama ko parang mas lalo akong nagiging safe. Kinaumagahan inayos ko na ang gamit ang dadali namin ni Jasper. Paalis. Pero dumating naman si Roda sa bahay kaya nagkunwari na lang akong nakahiga at nagpapahinga. O ano, okay ka na ba? Kung ganito ba naman kagwapo yung lalaki magbabantay sa'yo, talagang gagaling ka kagad, sis. Eto, medyo maayos na yung pakiramdam ko. Alam mo ba, kagabi pumunta na naman dito yung mga aswang eh. Sobrang humigpit yung kwintas ko na para bang sinasakal na ako eh. Alam mo, ganyan din yung nangyayari sa akin pag may aswang na nakapaligid. Ang sabi ni tatay, tiisin ko lang daw hanggang sa mawala yung aswang, luluwag din daw yun agad. Kaya nga, tiniis ko na lang din kagabi. Kahit parang mamamatay na ako sa sakit. Grabe ka naman doon sa mamamatay. Hindi naman tayo mamamatay dito, no? Gusto ko din na mabuhay ng matagal kaya pagtitiisan ko talaga ang kwintas na to hanggat hindi pa nahuhuli ang mga aswang na yan. Ito nga pala, may dala akong pagkain. Kainin mo, ha? Kailangan ko pa kasing pumunta sa palengke para magbantay sa pwesto, eh. Alis ba yung tatay mo? Oo, may kukunin siya mga gulay, kaya ako naman yung nakatoka dun sa palengke. At hoy, magpagaling ka na kasi para magkasama na tayo ulit. Bayan, miss na kita eh. Huwag ka mag-alala, gagaling din ako. Niyakap ako ni Roda at umalis na siya sa bahay. Kami naman ni Jasper binitbit ang mga gamit na dadalhin papunta sa albularyang kaibigan ni Lola. Sumakay kami ng 2 tricycle at naglakad paakyat sa bundok. Nandun kasi ang kubo ni Aling Sabeth. Teka, sigurado ka bang ito na yung daan papunta sa kaibigan ng lola mo? Oo, ito talaga yun eh. Nakita ko to sa panaginip ko. Grabe, sobrang layo naman ito. Parang pang fairy tale ng datingan pag nakikita sa panaginip eh. Grabe, nakikita pa talaga pati yung daanan. Yan ka na naman, nagsisimula ka na namang inisin ako eh.
Napapagod na kasi ako sobrang layo. Hindi ko naman inakala na may bahay pa pala sa tuktok ng bundok. Oo nga eh. Pero alam mo, wag ka na kasi magreklamo. Pareho lang naman tayong pagod eh. Pero salamat kasi tinutulungan mo ko. Wala yun. Gusto ko lang din na makatulong kahit sa ganitong paraan. Kapag dumating na tayo dun sa bahay ng albularya, magpasuri ka kagad para malaman mo kung napano ka talaga. Oo, yun talaga yung gagawin ko. Bakit ba masyado kang concern sa akin? Ganun mo ba ako kagusto? Aba, syempre. Gusto na nga kitang mapangasawa kung papayag ka lang. Ay naku, ayoko sa'yo, no? Mga lalaking kagaya mo na pogi, siguradong maraming babae yan. Huy, hindi ako ganun. Mabait ako. Teka, ayun na siguro yung kubo na sinasabi mo. Yun na nga yata. Nandito na tayo. Halika na, bilisan mo. Nakita namin ang kaibigan ni Lola na nagwawalis sa bakuran. Ngumiti naman ito sa amin nang makita kami. Kilala niya ako dahil minsan na kaming nagkita nung buhay pa si Lola. Lumapit naman ako doon sa matanda at nagmano, kaya yun din ang ginawa ni Jasper. Mary, paano ka napasyal ka sa akin? Kumusta na yung lola mo? Si Lola ho. Patay na ho kasi siya 1 taon na nakalipas. Ha? Ay di ko man lang nabalitaan na wala na pala yung kaibigan ko. Hindi man lang ako nakadalaw sa kanya. Nung bago ho siya mamatay, sinabi niya po sa akin kung sakaling mag-cruise yung landas natin, sabihin ko na po sa inyo na huwag kayong mag-alala. Dahil sigurado magiging tahimik na siya dun sa kabilang buhay. Ay kaya pala palagi kong nararamdaman na may malamig na hangin yumayakap sa akin at naaalala ko siya. Kaya ko pinadala ang aking apo sa lugar niyo para malaman kung anong kalagayan ng lola mo. Apo? Sino hong apo? Si Jasper, apo ko yan. Madalas kasing nagpaparamdam yung kaluluwa sa akin Hindi ko naman alam na ang lola mo pala yun. Hindi ko na kasi kayang bumaba ng bundok para bisitahin yung lola mo. Kaya, ayan si Jasper na lang ang pinapunta ko. Naku pala ni Lola sabes. Kaya pala lapit ka ng lapit sa akin Pati mo sinabi. Siraulo ka talaga kahit kailan Sinungaling ka. Kuwari ka bang hindi mo alam yung daan papunta dito, dito ka pala nakatira. Magpapakilala naman sana ako sa'yo nung mga una. Check ko sana kung buhay pa si Lola mo kaso patay na. Saka nung makita ko na ayos na rin yung kalagayan mo noon, gusto ko na rin sanang umuwi kaso nagkataon naman na may nangyari kababalagan sa lugar nyo. Kaya ayun, nanatili na lang din ako. Ewan ko sa'yo. Loko ka talaga no? Ang galing mo talagang magpanggap. Kunwari ka pang hindi mo kilala si Aling Sabet Ako, ang sarap mong konyatan sa panga sorry na. Pero ngayong alam mo na, sana ayos lang sa'yo. Saka nga pala Lola, itong si Mary kasi palaging nagkakasakit pero ang sabi naman ng doktor, maayos naman raw ang kalusugan niya. Gusto daw niya sanang magpasuri sa'yo Ay sige, pumasok kayo roon sa loob at maghuhugas ako ng kamay. Jasper, ihanda mo yung pagkain ni Mary at mukhang napagod sa paglalakad ng batang ari. Okay po, sige po Lola. Tara na Mary, pasok na tayo sa loob. Nang matapos nitong maghugas ng kamay niya ay kaagad niya akong sinuri. Pati na rin ang kwintas na suot ko ay ganun din ang ginawa niya. Naupo lang ako at meron siyang pinausok sa akin ng mga halaman. Pinaspasan niya rin ang ulo ko ng dahon habang nagriritual. Sunod niyang ginawa ay tinawas ako. Napatigil siya habang nakatingin sa naging resulta ng pagtatawas niya. May problema ho ba, Aling Sabes? Totoo nga ang sinabi ng lola mo. Na ano ho? Ikaw, Iha, ay hindi purong tao. Meron kang dugong engkanto. Kalahating tao at kalahating engkanto. Ang tatay mo ay anak ng lola mo at ang nanay mo, siya ang engkanto. Ha? Ang ibig niyong sabihin, totoo yung sinasabi sa akin ng babaeng yun na nanay ko siya? Ayon sa pagtatawas ko, ang nanay mo ay may angking ganda. Maputi at mahaba ang buhok na kulot, tapos ay itim na itim. Siya ang nanay mo.
Pero paano ho nangyari na nagkaanak yung engkanto sa isang tao? Tsaka hindi naman ho yun nabanggit ni Lola sa akin eh. Ang mga engkanto ay may kakayahang maging ganap na tao. Kagaya natin, hindi mahirap mahalin ang isang engkanto lalo na kung sila ay mabait. Siguro kaya niya tinago sa'yo dahil ayaw niyang pangunahan ng nanay mo na magsabi kung sino at ano ka talaga. Tungkol naman po sa palaging pagsakit ng ulo at katawan niya. Ano naman yung dahilan nun? Minsan daw po kasi may mga naririnig tong si Mary na mga boses na palaging bumubulong sa kanya. Ang boses na naririnig mo ay isang gabay. Nasa kapalaran mo maging albularya, Mary. Kaya ka nagkakasakit. Mawawala ang pananakit na nararamdaman mo kapag tinanggap mo ng buo ang pagiging albularya. Kailangan din ng ritual ng isang magaling na albularya para maging ganap itong albularya. Paano ho kapag tinanggihan kong maging albularya? Noon pa man ayoko na talagang maging kagaya ni Lola eh. Marami ho siyang kalaban lalo na yung mga lahi ng mga aswang. Matanggihan mo man ito pero hindi ka patatahimikin ng mga gabay mo. Patuloy pa rin siyang bubulong sa'yo at patuloy kang magkakasakit hanggang sa wala kang magawa, kundi tanggapin na lang ito. Kung ganun ho, pwede niyo po ba akong orasyonan para maging ganap na albularya? Oo, isa pa medyo mahina na rin ako kaya sigurado akong susunod na ako sa lola mo. Kung sakali man na maging albularya ka, ikaw lang ang albularyang may lahing engkanto. Ang mga engkanto na nasa kapanalig ng nanay mo ay maaaring makatulong sa'yo para lumakas ka pa. Kung ito lang ho yung paraan para mawala na yung sakit ko, papayag ho ako. Tatanggapin ko na ho. Ang kinakatakot ko lang ho kasi wala talaga akong alam sa panggagamot eh. Huwag kang matakot dahil kusa mong matututunan yan sa tulong ng gabay mo. Habang nasa kalagitnaan kami ng pag-uusap, bigla namang sumikip ang kwintas sa liig ko. Napaubo ako sa sobrang sikip. Maiiyak na rin ako sa sakit dahil hindi ko na yun mahila sa liig ko. Kita ko naman ang pagkunot ng noo ni Aling Sabeth habang nakatingin sa kwintas. Ang kwintas po na yan ay kusang sumisikip sa liig niya. Nahihirapan na po si Mary na huminga. Kailangan natin siyang tulungan para matanggal yung kwintas sa liig niya. Parang mamamatay na ako sa sobra sakit na liig ko. Tulungan niyo ako. Lola, baka mapano si Mary? Sige, tulungan mo akong tanggalin sa liig niya. Hilahin mo yung kwintas. Lalagyan ko lang ng langis ko yung kwintas bago putulin. Sige po, Lola. Makibilisan ho. Bilisan niyo para awa niyo na. Ginawa naman ni Jasper ang lahat ng makakaya niya para mahila ang kwintas. Nang sa ganon ay hindi pa yon sisikip sa liig ko. Si Aling Sabeth naman, binuhos niya ang isang bote ng langis sa liig ko tsaka mabilis na pinutol gamit ang cutter. Pero hirap talaga silang putulin. Parang may sariling buhay ang kwintas dahil lumalaban yon sa lakas namin. Hinang-hina na ako. Mauubusan na rin ako ng hininga dahil walang tigil ang pag-ubo ko. Hanggang sa kinuha ni Aling Sabeth ang libro at binasa niya ang Latin doon. Namalayan ko na lang na lumuwag ang kwintas at kaagad na pinutol yon ng matanda. Saan ba galing ang kwintas na ito at mukhang kakaiba? Bigay po yan ng tatay na kaibigan niya. Ang mabuti pala, suriin niyo na po yan dahil mukhang nahihirapan si Mary na makahinga. Ako na munang bahala kay Mary. Sakit talaga ng liig ko sobra. Hanggang akala ko mamamatay na ako. Pumao na nga ng gusto yung kwintas sa liig mo eh. Tignan mo, bumakat pa. Mabuti na lang talaga at natanggal namin ni Lola yung kwintas. Paano kung dumating yung mga engkanto, di kaya aswang, tapos kunin nila ako? Magtatagumpay silang makuha ko dahil wala na sa akin yung kwintas. Bakit ka pa ba natatakot sa engkanto? Sinabi na nga sa'yo ni Lola na may lahi kang engkanto eh. Ang rason siguro ng pagpapakita nila sa'yo o pagpaparamdam dahil totoo nga na gusto ka nilang tulungan. Munti ka nang mamatay dahil sa kwintas na yun tapos yung pa iniisip mo.
Paano ito nakuha ng tatay ng kaibigan mo? Ang sabi niya sa akin, kakilala niya yung albularyo ng bigay niya para daw yan sa protection sa mga aswang at engkanto. Hindi lang po ako ang mag-isa na may ganyan, pati rin si Rhoda, yung kaibigan ko. Hindi totoong proteksyon ito. Maaari kayong mapahamak ng kaibigan mo dahil dito. Sa tingin ko, nalinlang ng aswang ang tatay ng kaibigan mo. Aswang? Pero imposible naman hunaswang yung albularyo. Magaling daw hong albularyo yun, sabi ni Mang Naldo. Hindi natin alam kung ano talaga ang totoo sa likod nito. Pero basta ayon sa nakikita ko, ang kwintas na to ay isang papatay sa'yo. Sa tingin ko, alam nila na sa kapalaran mo ang papalit bilang albularya sa lola mo, kaya gusto kang patayin ng mga aswang. Kung ganun kailangan kong sabihin kay Rhoda ang totoo. Ayoko mamatay yung kaibigan ko dahil sa kwintas na yan Ang kwintas na ito at ang agimat na nakasabi ay may halong dugo at laway ng aswang. Kaya ito humihigpit sa liig mo dahil meron itong ritual na kapag dumating na ang takdang oras, ay masasakal ka nito at papatayin. Gusto mo ba talang iligtas ang kaibigan mo? Oo, pakiusap. Gusto ko siyang iligtas. Nauto ng aswang si Mang Naldo kaya sigurado ako na wala siyang alam tungkol sa kwintas na yan. Lola, kailangan po namin ng tulong mo. Sumama ka sa amin pabalik sa lugar nila, Mary. Nang sa ganun mapuksa namin yung mga aswang na yon. Ay, matanda na ako kaya hindi ko na alam kung kaya ko pang labanan sila. Hanggang ngayon po, maliksi pa rin naman kayong kumilos at alam ko po na malakas pa rin yung katawan ninyo. Tutulungan ka namin ni Mary na makipaglaban sa aswang para matapos na rin ang problema sa lugar nila. Pumayag na rin si Aling Sabeth sa samahan kami. Dahil sa medyo may katandaan na si Aling Sabeth, medyo mahina na itong lumakad kaya hapon na nang makababa kami sa bundok. Sumakay kami ulit ng 2 beses sa tricycle at nagpahatid pabalik sa lugar namin. Nauna naming puntahan ang malaking puno at doon nga nakaabang ang magandang babae na siyang nanay kong engkanto. Nang makita ko siya, takot pa akong lumapit sa kanya. Kaya ito na ang unang lumapit sa akin para mayakap ako. Hindi totoo ang mga haka-hakang kasabwat ng mga aswang ang engkanto. Ang totoo niyan, pagkatapos patayin ng babaeng aswang ang kanyang biktima, sinasabit niya ito rito sa malaking puno na aming tahanan para masiraan kami sa mga tao. Isang aswang na manananggal at isang aswang na lalaki. Bakit hindi niyo nalang labanan yung mga aswang na yun, Nay? Dahil wala kaming kakayahang gawin yon. Meron siyang mga alagad at malalakas din. Kung ikaw pala yung nanay ko, bakit ni Lola sinara yung lagusan niyo papunta sa mundo ng mga tao? Dahil natatakot siya na baka kunin kita sa kanya. Pero ang pagsara niya sa lagusan namin papunta sa mundo niyo ay pansamantala lang. Sa oras na mamatay siya, maaari kaming makalabas. Ngayon ko na naiintindihan kung bakit hinintay ni Lolang na mamatay siya bago kayo payagan na makalaya sa tahanan niyo dahil gusto niya akong makasama ng matagal bago siya mamatay. Oo, kaya nagpabaya ako, anak. Tiniis ko ang ilang taon na hindi kita nakikita. Noon pa man ayaw na ng lola mo sa akin para sa tatay mo. Dahil hindi ako normal na tao. Galit din siya sa akin dahil pinatay ng kapwa ko engkanto ang tatay mo. Isinumpa niya ako. Pero ngayon nakalaya na kayo. Hindi niya kayo sinumpa. Masama lang siguro talaga yung loob niya. Hindi niya ako pinagdamot sa inyo. Dahil ito na yata ang magandang pagkakataon na muli tayong magkikita. Masaya rin ako, anak, dahil tinanggap mo ako. At ang totoong pagkatao mo. Huwag kang mag-alala, hindi kita isasama sa mundo ko. Mananatili ka rito sa lupa at magkakaroon ng pamilya mo. Nang sa ganon ay hindi ka mapag-isa. Pero bago ang bagay na yun, kailangan muna nating isipin kung paano natin malalaman kung sino yung aswang. Kailangan nating mag-abang dito sa malaking puno para mahuli kung sino ang aswang. Kailangan ko pong puntahan si Rhoda para balaan siya sa kwintas. Sasamahan kita, Mary. At ikaw, Jasper, mag-iingat ka dahil hindi lang nag-iisang aswang ang kakalabanin mo. Ito ang buntot pagi. Gamitin mong pampalo yan sa aswang nang sa ganun mapatay mo. Huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko si Jasper na mapuksa ang mga aswang.
At bago ka umalis, anak, meron sana akong handog sa'yo na alam kong kakailanganin mo para mapatay ang aswang. Ano ho yun, Nay? Espesyal na kakayahan. Akin ang mga kamay mo. Kailangan kitang salina ng lakas at bilis para madali mong mapatay ang aswang. Inabot ko sa kanya ang mga kamay ko at naramdaman ko na parang may kuryenteng gumapang sa katawan ko. Ilang minuto din yon hanggang sa tuluyang natapos. Ramdam ko na may kakaiba na sa akin ang mga oras na yon. Kasama ko si Aling Sabet. Pumunta kami sa bahay ni Roda pero hindi ko naabutan doon si Roda. Wala silang mag-ama kaya hinanap ko sila sa buong bahay. Binuksan ko pati ang kanilang mga kwarto. At laking gulat ko nang may makita akong isang buntis na babae at 3 batang nakagapos doon. Sigurado ka ba na ito talaga ang bahay nila Roda? Oo, ito ho yun eh. Pero bakit parang may mga bata dito at buntis? Mary, isa lang ang nasisiguro ko. Pinagkaisahan ka ng mag-ama. Sila talaga ang may gustong patayin ka. Malakas ang kutob ko na sila ang may kagagawan nito. Gagawin nilang pagkain ng mga narito. Hindi totoo to. Baka nananaginip ako. Paano nangyari na sila yung aswang? Nagkakamali lang tayo. Tatagan mo ang loob mo dahil maaari ka nilang matalo kapag mas pinili mong masaktan sa katotohanan. Hindi lahat ng taong nakapaligid sa iyo ay nararapat mong pagkatiwalaan. Niloko ka ng mga kaibigan mo. Sila pala yung pumapatay sa lugar na to dahil wala na si Lola. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit hindi nalaman ni Lola na sila yung mga aswang. Kailan mo ba nakilala itong si Roda? May 2 taon pa lang po. Nang lumipat sila dito ng tatay niya, nangihina na si Lola nun tapos naging malapit kami sa isa't isa. Sigurado ako nito lang naging aswang ang Roda na yon. Dahil magiging aswang lang siya kapag pinasahan siya ng itim na bato. Namutya ng aswang sa edad na 18. Ang gusto ko lang malaman kung bakit niya ako nagawang lokohin. Parang kapatid na yung turing ko sa kanya eh. Gusto niya pa akong patayin gamit yung kwintas na yun. Hindi ko napigilang wag mapaiyak sa mga oras na yon. Bumalik lang ako sa katinuan nang marinig ko ang malakas na iyak at paghingi ng tulong ng bata at ng babaeng buntis. Kinalaga namin sila tinulungang makatakas. Mabilis din kaming bumalik sa malaking puno ng kahoy dahil sa takot na baka masaktan ni Roda si Jasper dahil wala itong alam na ang babae ay isang aswang. Hanggang sa nadat na namin si Jasper na nakikipaglaban sa isang baboy ramo at sa iba pang mga aswang. Mag-iingat ka sa awok na yan. Sobrang mapanganib at malakas yan. Awok? Ang tawag sa baboy ramo na yan ay awok? Minsan ko na siyang nakita noon at kasama ko pa nun si Roda. Ako na ang bahalang humarap sa awok na aswang na to. Kakayanin niyo ba yung mag-isa? Kahit medyo mahina na ako may tiwala naman ako sa sarili kung kaya ko pang pumatay ng sinaunang aswang. Dati rin kaming mangangatay ng aswang ng lola mo kaya alam ko pa rin kung ano ang kahinaan nila. Sige ho, mag-iingat kayo Aling Sabet. Kami na ang bahala ni Jasper sa ibang mga alagad nila. Hinarap ni Aling Sabeth ang awok na aswang. Tinulungan ko naman si Jasper na puksain ang iba pang aswang. Ginamit ko ang lakas at bilis na ipinagkaloob sa akin ng nanay ko. Hindi ko na lang din namalayan na kusang kumikilos ang katawan ko para atakihin ang mga aswang at patayin sila. Kahit na ako'y nagulat sa lakas ko, ngayon ko lang napagtanto na hindi pala nag-iisa ang aswang sa lugar namin. Marami sila. Ewan ko kung paano nila naitago yung pagkakakilanlan nila at nagkunwaring natatakot din. Nakita kong natumba si Jasper nang atakihin siya ng malaking aso. Kaya lumapit ako sa kanya para tulungan siya. Ang aso naman ay pinutulan ko ng ulo. Jasper! May sugat ka! Ang mabuti pa magpahinga ka na at ako nang balang humarap sa aswang. Hindi pwede. Malalakas rin sila kaya alam ko mahihirapan ka. Isa pa, 3 na lang silang natitira. Kaya nga'y paubaya mo na sa akin to. Dito ka na lang. Hayaan mo akong tumulong. Hindi
Hindi nga pwede. May sugat ka na eh. Pag nasugatan ka pa ulit, baka ikamatay mo na. Ano ba? Huwag matigas ang ulo. Sige, mag-iingat ka ha. Muli kong sinalakay ang 3 aswang at isa-isa silang pinutulan ng ulo sa harapan ni Jasper. Dumating naman ang manananggal ng mga oras na yon. Nalaman ko lang na siya si Rhoda dahil nakita ko ang kwintas na suot niya. Kalahati lang din ang kanyang katawan at lumilipad. Ang kanyang mga pakpak ay parang pakpak ng paniki. Naglalaway at mukhang natatakam na nakatingin ito sa akin. Pero bago pa ang lahat, nagsalita ito. Buisit kang babae ka! Inubos mo ang mga alagad ko! Aswang ka palang babae ka? Gusto niyo ba akong patayin ng tatay mo gamit yung kwintas na sinasabi niyo galing pa sa magaling na albularyo? Mga sinungaling kayo? Kaya pala ayaw niyo lumapit ako sa ibang albularyo dahil may tinatago kayo. Eh ako lang naman na may gustong pumatay sa'yo eh. Yang si Mang Naldo, hindi ko totoong tatay yan. Isa lang siyang alagad ko. Gusto mo ba talagang malaman ang totoong nangyari? Si Mang Naldo, asawa siya dati ng nanay ko. Kaso nang nalaman niyang aswang ang nanay ko, pinapatay niya sa lola mo. Ano? Paano nangyari na hindi mo siya tatay? Dahil pangalawang asawa siya ng nanay ko at siya ang dahilan kung bakit namatay ang nanay ko. Kung ganun, paano mo siya ginawang aswang? Nang dahil sa dugo at laway ko na pinainom ko sa kanya, naging sunod-sunuran siya sa mga utos ko. Diring-diri siya sa mga aswang eh. Kaya nung tumungtong na ako ng 18 at tuluyan na ako naging aswang, ginawa ko lahat para maging kauri ko siya. Ibig mong sabihin ikaw lang talaga dapat ang aswang? Oo! Kaya gusto kitang patayin dahil nagpapakita ka na ng senyales ng kapalaran mong maging albularya. Kaya uunahan na kitang patayin bago ako pa mapatay mo! Walang iya ka talaga! Isa kang pangit na manananggal! Nangyanggaw ako ng marami pa para gawing alagad. Pero dahil sa'yo namatay sila. Kaya humanda ka dahil isusunod kita sa lola mo. Umatake ito at hinampas ang kanyang pakpak sa akin. Pero nakailag ako. Sinabuyan ko siya ng asin at bawang. Kaya nagwala ito sa ere dahil sa hapdi. Napatingin ako sa kinaroroonan ni Aling Sabeth at nakita kong dinadaganan siya ng awok. Tumakbo ko papunta ron, tsaka tinulungan ko siya. Kagaya ng ginawa ko sa ibong mandaragit. Sinabuyan ko ng asin at bawang ang awok at nagpalit ito ng anyo bilang tao. Galit na nakatingin sa akin si Mang Naldo nang bumalik na siya sa tunay niyang anyo. Malakas ka na pala, ha? Hayop ka! Papatayin ko kayong dalawa ni Rhoda! Sige! Pero bago mo gawin yan, uunahan muna kita! Sumalakay siya sa akin. Kasabay nun, naging malaking baboy siya. Natumba ako at dumagan ito sa dibdib ko. Hirap na hirap akong makalaban dahil sa baho na nanggagaling sa bunganga niya. Nanunuot ang bahong yon hanggang sa kalamnan ko, kaya buong lakas ko siyang tinulak palayo sa akin. Tumalsik siya. Nakita kong pinalo ni Jasper ng buntot pagi ang awok at kasunod nun ay sinaksak na ito ng 2 beses sa likuran. Nagtamo ng malalim na sugat ang aswang kaya namatay ito agad. Humanda ka, Mary! Ayan na naman ang manananggal! Kapag bumaon ang mga kuko niya sa'yo, maaaring malason ang katawan mo. Nakahanda na ako, Aling Sabeth. Ako mismo ang papatay sa kaibigan kong traitor. Malakas rin siya kagaya mo, kaya maging maingat ka at wais ha. Mabilis na lumipad ang ibon palapit sa akin at ginamit ang pakpak para hampasin ako. Umilag ako ng umilag hanggang sa nagtagumpay akong hulihin ang pakpak niya at binali ko yun. Malakas na umungol si Rhoda dahil sa sakit. Ah! Paano ka nagkaroon ng lakas na mabali ang pakpak ko? Hindi na mahalaga kung saan ko nakuha yung lakas ko. Kailangan mong magbayad sa mga nagawa mong kasalanan sa baryo natin! Walang iya ka talaga. Ang buong akala ko magagamit ko ang emosyon mo para mabilis kitang patayin. Pero hindi pala. Matalino kang lintik ka! Gusto mo kong patayin? Kaya ka naging mabait sa akin.
Noon pa man alam mo na ang kapalaran ko na maging albularya. Kaya mo ko pinaniwala na proteksyon ang kwintas na binigay mo sa akin. Huli na bago gumana ang utak mo! Sinalakay niya ako ulit at hinawakan sa liig. Ganon din ang ginawa ko sa kanya. Tinulungan ako ni na Jasper at Aling Sabeth na patayin si Rhoda. Sinabuyan siya ni Jasper ng asin at bawang at pinalo niya naman ito ng buntot pagi. At ang pinakahuli, sinaksak siya ni Aling Sabeth ng punyal. Nagtagumpay kaming ubusin ang mga aswang. Jasper, kailangan na nating umalis dahil sisikat na ang araw. Baka maraming makakita sa atin. Tsaka yung sugat mo walang tigil sa pagdugo. Kailangan nating hanapin ang kalahating katawan ni Rhoda at lagyan ng asin. Sigurado ako nasa gubat yon. Kailangan nating harapin ang mga tao para malaman nila kung sino ang mga aswang. Meron din namang nakakakilala sa akin dito kaya alam ko na makukumbinsi ko sila. Ano naman gagawin natin sa kalahating katawan ni Rhoda kung makita natin sa gubat? Pagkatapos nating lagyan ng asin, susunugin ko yun. Magpaalam ka muna sa nanay mo bago mo lisanin ang tahanan nila. Napatingin ako doon sa puno at nakita ko si Nanay Rose na nakangiti sa akin. Sa huling pagkakataon, niyakap ko siya at nagpasalamat ako sa lakas na ibinigay niya. Gusto talaga kitang makasama, Nay. Pero ayoko naman sumama sa mundo niyo eh. Naiintindihan kita, anak. Huwag ka mag-alala dahil patuloy kitang babantayan kahit nasan ka man. Kinaumagahan, naging usap-usapan ang pagkawala ni Rhoda at Mang Naldo. Itinago rin namin ni Jasper ang katawan ni Rhoda para hindi na masikatan ng araw. Lahat naman ay nakasaksi sa pagsunog ng kalahati niyang katawan at ngayon ay nasagot na rin ang katanungan ng lahat. Kung sino ang aswang. Sinabi ng mga bata at ng buntis na niligtas namin mula sa bahay ni Rhoda na ang mga aswang ay si Mang Naldo at ang anak nito. Ako rin mismo ang kumumbinse sa mga taong bayan na hindi masamang engkanto ang nakatira sa malaking puno. Makalipas ang 2 taon, hindi na nga ako nakatanggi nang yayain ako ni Jasper na magpakasal. Sa ngayon po may sarili na kaming pamilya, kaya ako po ibinahagi ang kwento ko para ipaabot sa mga tao na huwag po tayong matakot sa mga nilalang tulad ng engkanto o anumang elemento dahil hindi sila nananakit kung hindi mo rin sila sasaktan. Sana po ay nakaiwan ako ng kaunting aral sa inyong lahat. Maraming salamat po sa pagbabasa ng kwento ko at more power sa inyong channel. Ang mga babae talaga